Gabi po, muli salamat po sa inyo pong biyaya na muli ay Wednesday po ulit at kami po ay nandarito upang pag-aralan ang inyo pong mga salita, Panginoon. Salamat po sa inyo pong pag-iingat sa amin sa mga nagdaang araw. Tunay na kayo po ay napakabuti sa amin, bagaman po kami po ay lagi pong nakakalabis sa inyo pong harapan, nakakagawa ng kasalanan, but still your grace is enough sa amin, Panginoon. Salamat po sa inyo pong biyayang ito, Panginoon. Pagpalaan niyo po nawa ang amin pong pag-aaralan, nawa po ay maging hamon sa bawat isa, nawa, O Diyos, ay gamiting kasangkapan upang patuloy na kami po ay makapagpatuloy sa paglilingkuran. At pagpalaan niyo po nawa ang inyong abang lingkod, akin pong dalangin ang inyong pong mayamang pagkilos, Banal na Espiritu, nawa, O Diyos, ang ilagay niyo po ako sa inyong likuran at kayo po ang magsalita ngayong gabi, Panginoon. Kayo po yung mayamang kumilos, Banal na Espiritu, sa bawat puso ng tagapakinig, Panginoon. Patawad din po sa mga pagkukulang, ang lahat po na ito ay amin pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Sige po, pwede na pong magsiupo. So, ngayong gabi po ay tayo po yung mag-aaral patungkol po kay Philemon. Ano po? At sinearch ko po sa Bible, ay dito lang po talaga sa verse, sa chapter na ito, nabanggit yung pangalang Philemon. No? So, wala akong makita. Bagaman sa Acts chapter 19, dito po talaga ni Apostol Pablo, kumbaga ay pinakilala na si Philemon ay nanampalataya sa Panginoong Hesukristo sa Acts chapter 19. Ano? Doon po si Philemon nanampalataya at yun nga po, ito nga pong book na ito ang nasulat. Ngayon, who is Philemon? No? Sabi po diyan, Philemon, a wealthy merchant in Colossae, no? Had been encountered through converted through an encounter with Paul in nearby Ephesus during Paul's third missionary journey, Acts chapter 19. So first na na-encounter ni Philemon si Apostle Paul sa Acts chapter 19 during third missionary journey of Apostle Paul. No? Si Philemon po I think yung chapter 19 verse 1, siya po ay mananampalatayanan. Sabi ni Apostol Pablo doon, akin lang humbabalikan, basahin. Ang sabi po ng Acts chapter 19, siguro siya dito, malamang-lamang ay siya yung kasama dito, yung nabautismuhan, pero hindi sa pangalan ng Banal na Espiritu, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ay yung Banal na Espiritu na hindi pa natatanggap. Ang sabi po dito, nangyari na samantalang si Apolos ay nasa Korinto, pagtahak ni Pablo ng mga lupaing matataas ay napasa Epeso at nangasumpungan ng ilang mga alagad. No? Verse 2, at sa kanya sinabi niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y nangasisampalataya? So yun yung sinabi ni Apostol Pablo doon sa mga alagad. Tinanggap ba ninyo ang Banal na Espiritu nung kayo nagsisampalataya? Ngayon, pinaliwanag, ang sabi po dito, at sa kanila'y sinabi niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo nagsisampalataya? At sinabi nila sa kanya, hindi. Hindi man lamang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. Verse 3, at sinabi niya, kung gayoy sa ano kayo binautismuhan? At sinabi nila, sa bautismo ni Juan. Dahil nung tagpong yon, ay halos nagbabautismo din si Juan eh. Kaso nga lang, ang sabi po dito, sa bautismo ni Juan. Hindi nila naunawa yung, kumbagay, kaya sila nabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Hindi yung ganun. So, sa bautismo lang ni Juan. Ngayon, sabi po ng verse 4, at sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi, na sinasabi sa bayan na sila ay magsisampalataya sa darating na sa hulihan niya sa makatuwid bagay kay Jesus. Verse 5, at nang kanilang marinig ito ay nangagbautismuhan sila sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ano? So yun, doon siguro na-encounter ni na Apostle, ni banda-banderiya pa, kung yung babasahin, ni Philemon, si Apostle Pablo during his third missionary journey. So ngayon, sabi po dito, Philemon's possible a bishop of the church that met in his home. Ano? In Philemon chapter 1, verse 1 and 2, in Colossae. Ang sabi po ng talata, balik po tayo sa Philemon chapter 1, si Pablo na bilanggo ni Jesus
ni Kristo Jesus, at si Timoteo na ating kapatid, kay Pilemon na aming minamahal at kamanggagawa, at kay Apia na ating kapatid na babae, at kay Arkipo na kapwa-kawal namin sa iglesia sa inyong bahay. So, si Pilemon, he is sabi po diyan, aking pong he is a bishop of the church in their house. Siya yung nangunguna. Siya yung nangunguna doon kumbaga sa atin po, pastor, as a pastor, siya po yung overseer doon sa church na yon, sa Colossae. Siya po yung nangunguna. At sino yung wife? Nandiyan na din po nabanggit, Apia, Pilemon's wife, Apia. Pilemon's likely wife and a Christian sister who was likely involved in the management of their household slave. So yan po yung background study ng ating pong pinag-aaralan. Si Pilemon ay kumbagay bishop, sabi po, he is a pastor of the church in their house. At si Apia naman, ang kanyang asawa, katulong po sa paglilingkuran, doon sa kanila pong bahay. At si Archippus naman, Pilemon and Apia's son. Yan po yan. And a fellow soldier in Christ also mentioned as being part of the Christian community. Si Archippus naman po yung kanya pong anak. So yan po yung pamilya ni Pilemon. At nakakatuwa po na kung inyo pong titingnan, napakasarap po na lasapin yung kanila pong pamilya ay magkakasamang naglilingkod sa Panginoon. Napakasarap po na ang pamilyang bubuuin or ang pamilyang mabubuo o ang pamilyang bagaman kayo ay nakakilala sa Panginoon, buo ng inyong pamilya, pero napakasarap kung yung pamilyang yun ay pare-parehong naglilingkod sa Diyos. So diyan pa lang, makikita na po natin yung katotohanan na napakasarap nakasama mo sa paglilingkod ng iyong mga mahal sa buhay. Kaya sa atin pong mga single pa, dapat po tayo maghanap ng kapwa natin mananampalataya. Opo, yun po yung alangan namang nakadesenyo sa unbeliever at believer. Ay hindi naman, sabi nga po ng Korinto, anong merong pagkakaisa, huwag kayong makipamatok sa hindi mananampalataya. Yun po yung sabi ng Bible. Kaya, biyaya po kay Pilemon na meron siyang Apia na asawa, Kristiyano, at meron siyang anak na, sabi, fellow soldier in Christ also. Also mentioned as being part of the Christian community. So, sabi nga po diyan, verse 1, si Pablo na bilanggo ni Kristo Jesus at si Timoteo na ating kapatid, kay Pilemon na aming minamahal at kamanggagawa, at kay Apia na ating kapatid na babae, at kay Arkipo na kapwa-kawal namin at sa iglesia sa inyong bahay. Bagaman itong Book of Pilemon, ito talaga ang idea ay kay Onesimus. Dahil si Onesimus, may issue po diyan kay Onesimus. Si Onesimus po ay isang Afrikanong slave, alipin ni Pilemon. And yet, si Onesimus po ay nagnakaw at tumakas kay Pilemon. At ngayon, si Pablo po naman ay nasa Rome, nakakulong din po, na-encounter po si Onesimus, nakakilala naman si Onesimus sa Panginoon. At yan po yung idea na yung kwentong yan. Yan po yan. So, pero ang atin pong i-highlight, yung pamilya po ni Pilemon. Dahil yun po yung ating pag-uusapan. So, yan po, naunawaan po ninyo si Pilemon, he is a pastor or bishop in their house, the church, yung church sa kanyang bahay. Tapos si Apia naman ang kanyang asawa at si Archippus ang kanyang anak. So pare-pareho po silang naglilingkod sa Diyos. Kaya maganda po yan na sana po sa atin pong bubuing pamilya ay pareho pong Kristiyano. So ngayon po, number 1, na atin pong titingnan, verse 1 to 5, sabi po dito, si Pablo na bilanggo ni Kristo Jesus at si Timoteo na ating kapatid
kay Pilimon na aming minamahal at kamanggagawa, at kay Apia na ating kapatid na babae, at kay Arkipo na kapwa-kawal namin, at sa iglesia sa inyong bahay, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Nagpapasalamat akong lagi sa aking Diyos na ikaw ay binabanggit ko sa aking mga panalangin sa pagkabalita ko ng iyong pag-ibig at ng pananampalataya mo sa Panginoong Hesus at sa lahat ng mga banal. So unang katotohanan na ating makikita dito, halos nasabi ko na rin, a believer Christian household. Ano? So ang pamilya po ni Pilimon, sila po ay mga mananampalatayang Kristiyano na nasa kanilang sambahayan. Ano? So napakasarap isipin, mga minamahal, na tayo po bilang mananampalataya, dapat maunawaan natin na napakahirap maglingkod kapag ang iyong magiging kapares sa buhay ay hindi mananampalataya. Napakahirap maglingkod kapag ang iyong kapares sa buhay or ang iyong kasama na sa buhay ay hindi po kapwa mananampalataya ng Diyos. Dahil yun po ang ibig sabihin ng a believer's Christian household. Tayo po bilang mga mananampalataya, kung kayo po ay hahanap at iibig ng isang tao, ay dapat mananampalataya din. Dapat naglilingkod din sa Panginoon. Dapat mahal din ang Panginoon ng higit sa lahat. Dahil sabi ko, kami po yung nagtuturo sa school ng building a strong family. Walang magiging matibay na pamilya kapag hindi ang Diyos ang sentro ng pamilyang yan. Opo. Dahil ngayon, kaya nabubuo ang isang pamilya or kaya nagkakaroon ng pamilya dahil nakitang maganda. Dala ng laman, pita ng laman. Minsan, kaya naman ang babae napapaibig sa isang lalaki, gawa ng nakikita na yung lalaki ay para bagang kayang-kaya siyang i-provide ng lahat ng pangangailangan. Kaya para bagang nawawala yung katotohanan na dapat bilang mananampalataya, dapat ang hanapin nating magiging kapares sa buhay ay malalim sa Panginoon. Hindi lang basta Kristiyano, malalim sa Panginoon. Dahil marami, sabi nga, merong kwento, noong nanliligaw ay talagang masugid ho naglilingkod. Aba, noong nakuha na yung babae, tama na ang pagkukunwari. Apo, meron pong ganyang kwento. Tama na ang pagkukunwari. Ibig sabihin, mga minamahal, dapat talaga bilang tayo po ay Kristiyano, meron po tayong spirit of discernment eh. Dapat maunawaan po natin na tayo po bilang mga mananampalataya, maunawaan natin na yung magiging kapares natin sa buhay ay malalim dapat sa pagtingin at pag-ibig sa Panginoon. Hindi lamang kaya naglilingkod dahil may motibo. May motibo. Kundi dapat, kaya siya ay naglilingkod, hindi dahil mo, hindi dahil ko, kundi dahil ng Panginoon na kanyang iniibig. Opo. Kaya, maunawaan po natin na ang pamilya ni Pilimon, a believer Christian household. Dahil hindi naman masasabi natin na buong Kristiyano ay, matatawag ba yung a believer Christian household? Pagka yung isang bahagi at yung isang bahagi Kristiyano, yung isang bahagi hindi Kristiyano. Mahirap po yan. Ano? Hindi mo matatawag na believer Christian household. Ano? Kalahati lang. Ano? Kaya sabi po dito, si Pablo na bilanggo ni Kristo Jesus at si Timoteo na ating kapatid kay Pilimon na aming minamahal at kamanggagawa at kay Apia na ating kapatid na babae at kay Arkipo na kapwa-kawal namin at sa iglesia sa inyong bahay. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos ng ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Nagpapasalamat akong lagi sa aking Diyos na ikaw ay binabanggit ko sa aking mga panalangin. Sa pagkabalita ko ng inyong pag-ibig at ng pananampalataya mo sa Panginoong Hesukristo. Kaya dapat napakahalaga na dapat yung iyong magiging kabiyak sa buhay ay dapat talagang mananampalataya ng Panginoon. Dahil mahirap po, marami na po tayong napapakinggan sa atin pong mga kameridan, na may mga
kabiak sa buhay na hindi mananampalataya, inyong pakinggan yung kanila pong mga sinasabi. Hindi po magaan na magkaroon ng kabiak sa buhay na hindi mananampalataya. Kaya sana po ay unawain po natin yung katotohanan yan. A believer Christians household. Ano? Kaya sabi po diyan, sa pagkabalita ko ng inyong pag-ibig at ng inyong pananampalataya mo sa Panginoong Hesus at sa lahat ng mga banal. So, napakasarap na ikaw ay naglilingkod na supportive ang kabiyak mo sa buhay sa paglilingkod. No? So, napakahirap na ikay naglilingkod and yet ikaw ay, yung kabiyak mo sa buhay ay ikaw ay dinudusta. May kunento nga si Brother Henry habang nagpipreach. Sino nga po yun? Yung kung sinasabi nyo, habang nagpipreach yung asawa, nasunod naman yung babae. Huwag kayong maniwala sa sinasabi na yan. Hindi tunay yung sinasabi na yan. Opo, yun ho'y tunay. Kaya dapat ho nating maunawaan na ang buhay, pagpapamilya, ay hindi po madali. Lalo na po pagka ang inyong naging kabiyak sa buhay ay hindi humana ng palataya ng Diyos. Dapat ho nating maunawaan na napakahalaga na ang iyong magiging kabiyak sa buhay ay kapwa mo mananampalataya. Kapwa naniniwala na ang Panginoong Hesus ay kanyang Diyos. Ano? A believer Christian in their house. Ang sabi po ng Colossians chapter 1 verse 4, ang sabi po ng talata, Colossians chapter 1 verse 4, ang sabi po dito, verse 4 hanggang 8, nang mabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus, no? Actually po si Epapras po talaga ang nagminister kay Philemon. Apo, ang sabi po diyan ng Colossians chapter 4, nasa na yun? Hindi po, bukod pa po yun. Colossians chapter 4 verse 11 hanggang 12 to 13. Ano mo nang babasahin? As si Jesus verse 12, binabati kayo ni Epapras na isa sa inyo na naglingkod kay Kristo Jesus, na siyang laging nagsisikap dahil sa inyo sa kanyang pananalangin upang kayo magsitatag na mga sakdal sa lubos na tiwasay sa lahat ng kalooban ng Diyos, sapagkat siya'y binibigyan kong patotoo na siya'y totoong nagpapagal sa inyo at sa nangasa Laodicea at sa nangasa Herapolis. So actually po, dahil si Apostol Pablo po sa time na niyan ay nakakulong po. Ano po? At si Epapras po talaga ang nagminister sa kay Philemon upang siya po'y makapagpatuloy sa Panginoon. At ang sabi po ng verse 1 ng Kolosa, ating pumasahin, chapter 1 verse 4, nang mabalitaan namin ng inyong pananampalataya kay Kristo at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal, dahil sa pag-asa na natataan para sa inyo sa langit, na nang una ay inyong narinig sa salita ng katotohanan ng Ebanghelyo, na ito'y dumating sa inyo, gayon din naman kung paanong sa buong sanglibutan na namumunga at lumalaganap, gaya rin naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maalaman ang biyaya ng Diyos sa katotohanan, ayon sa inyong natutuhan kay Epapras na aming minamahal na kasamang lingkod, na isang tapat na ministro ni Kristo sa ganang atin. Verse 8, na siya rin namang sa amin ay nagbalita ng inyong pag-ibig sa Espiritu. Ano? Kaya napakasarap na mayroong patotoo. Talagang si Pablo, meron doon sa Colossae, may lingkod doon na si Philemon, isang mayamang negosyante. Ano? At siya ay nakakilala sa Panginoon. Buong pamilya niya. Ibinalita ni Epapras kay Pablo, nung si Pablo ay nasa kulungan, at eksakto naman na si Onesimos ay nakakulong, nakakilala din si Onesimos sa Panginoon. Ano? So kaya, biyaya na mayroong nagpapatotoo sa iyo, yan yung taong yan ay nabago. Yan yung taong yan ay nakakilala talaga sa Panginoon, nabago ang buhay eh.
Nabago ang kanyang disposition na dati hindi naman nakikinig ng salita ng Diyos, na dati ayaw sa Biblia, ayaw magsimba, ayaw ng gawain Panginoon, ayaw ng gawain sa Panginoon, and yet talagang yan ay nabago yung taong yan. Dahil may patunay na si Philemon ay nakakilala talaga sa Panginoon. Si Epapras, binalita kay Pablo. Kaya nga sabi ng verse 4, nang mabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo, at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal, dahil sa pag-asang natataan para sa inyo sa langit, na nang una ay inyong narinig sa salita ng katotohanan ng Ebanghelyo, na ito'y dumating sa inyo, gayon din naman kung paano sa buong sanglibutan na namumunga at lumalaganap, gaya rin naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maalaman ang biyaya ng Diyos sa katotohanan ayon sa inyong natutuhan kay Epapras na aming minamahal na kasamang lingkod na isang tapat na ministro ni Kristo sa ganang atin na siya rin namang sa amin ay nagbalita ng inyong pag-ibig sa Espiritu. Kaya biyaya po ang pamilya ni Philemon, a believer Christian household. No? Kaya napakasarap po na buong pamilya talaga nakakilala sa Panginoon. Kaya panalangin po natin, yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, yung mga mahal po natin sa buhay na wala pang biyaya ng Diyos, ipanalangin po natin na sila po'y maligtas at makasama din po natin sa paglilingkuran sa Panginoon. No? Napakasarap po na yun, na makasama po natin sila sa paglilingkuran. Wala nang, sabi ko nga, kung makakakilala lang ang aking mga mahal sa buhay, sa Panginoon, lahat sila, pwede na akong kuhanin ng Panginoon. Wala pang biyanan. Hindi. Yun yung pangarap ng lahat ng mga mananampalataya, na makakilala ang ating mga mahal sa buhay sa Panginoon. Dahil ang pangarap natin, hindi lang ang pamilya ko sila sa laman, maging sa langit kasama ko din sila. No, yun ho yung ating ipanalangin sa Panginoon na sana ay tugunin ng Panginoon. Hanggang ngayon po ako nananalangin pa rin sa aking mga mahal sa buhay na sila po talaga ay makakilala sa Panginoon. Kung hindi man ako ang gamitin, may gamiting kasangkapan para sa kanila, para sila ay makakilala sa Panginoon. Ano? Kaya napakasarap, bulayin kung sila ay kasama na natin sa paglilingkuran sa Panginoon. Ano? Ang pamilya ni Philemon, a believers Christians household. Yan po yung sinabi sa Philemon chapter 1 verse 1 to 5, at pinatunayan ni Epapras kay Pablo na si Philemon ay kamanggagawa natin sa Panginoon. Pinatunayan ni Epapras na si Philemon ay fellow soldier. Kapwa natin mananampalataya at yung kanyang sambahayan, si Apia at si Archippus. Kaganda ng pangalan. Kaya magpangalan na kayo ng ganyan. Archippus. So, yan po. A believer Christian household. Number 2. Parang mabilis tayo ngayon na. A benefactor Christian household. So, pag sinabing benefactor Christian household, hindi lang ako nakapaglagay diyan. Ito po yung provider, nagbibigay ng mga pangangailangan ng kapwa mananampalataya. Nagbibigay ng pangangailangan ng mananampalataya. Ang sabi po dito, someone or something that provides help. Actually po, si Philemon po, siya ay meron pong mga alipin. At siya po, sabi po dito, ng akin pong na-research, siya po ay, sabi po din siya po ay, yan. Philemon, a wealthy slave owner, and a respected member of a Christian community, praised by Paul for his faith and love for others. A Christian, a wealthy slave owner. Isa na nga di po diyan si Onesimus.
So siya ay, kumbaga ay, pero hindi po siya yung, ang tawag din hindi po siya yung, kumbaga ay, ang tawag doon? Nalimutan ko na Hindi po siya yung amo na, kumbaga mahigpit sa kanya pong mga alipin. Mabait nga po si Philemon. Mabait po si Philemon. So, ang sabi po dito, a benefactor Christian household. Bagaman, sabi po ng talata, atin pong basahin, ang sabi po ng verse 7, tingnan niyo po, sapagkat ako'y totoong nagalak at naaliw sa iyong pag-ibig, sapagkat ang mga puso ng mga banal ay naginhawahan sa pamamagitan mo, kapatid. Yun po yung sabi. Hindi dapat mga mananampalataya tayo, alam natin na tayo po bilang mga mananampalataya, tayo po'y bunga ng pagbibigay. Kaya po tayo nalagtas dahil ang Panginoong Hesukristo po ay ibinigay ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo upang tayo maligtas at magtamo ng buhay na walang hanggan. Sabi po diyan, sapagkat ako'y totoong nangagalak at nangaaliw sa inyong pag-ibig, sapagkat ang mga puso ng mga banal ay nanginhawahan sa pamamagitan mo, kapatid ko. Dapat tayo po bilang mga mananampalataya, dapat tayo maging biyaya sa isa't isa. Hindi yung yumaman ka lang or kumbaga pinagpala ka lang ng Panginoon, hindi ka na napakinabangan ng bawat isa sa atin. Hindi po ganun. Hindi po ganun ang disenyo ng iglesia. We are one body. At napakahirap na tayo bilang mga iisang katawan, kita mo na ang iyong kamay ay sugatan. Kaya nga, sabi nga we are one body. Tapos yung kamay mo ay sugatan. Siyempre, ang katawan din ang kukusang magpagamot diyan. Ibig ko pong sabihin, sapagkat ako'y totoong nangagalak at nangaaliw sa iyong pag-ibig, sapagkat ang mga puso ng mga banal ay nangaginhawahan sa pamamagitan mo, kapatid ko. Ang sabi po diyan, sa verse 7, refreshed by the brother. Alam mo gayon, ako'y nakakapanood ako sa TV yung Nesty. Dahil mainit, nagpapaypay, na-refresh sila. Diga yung Nesty, yung natalsik sa muka, lumalamig. Ibig sabihin, ikaw ay katulungan sa kapwa mo Kristiyano. Ikaw ay help, or kumbaga ikaw ay tulong. Kaya sabi po dito ng talata, verse 7, for we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints, ang pong inuunawa yung bowels. Anong pagkakaalam niyo po din sa bowels? Di po yan ay sa stomach? Ang idea ko dito, hindi ko alam kung ano po yung idea, bowels of the saints, sabi po diyan, ang tinatalakay po diyan, yung bowels of the saints, napupunan yung pangangailangan ng mananampalataya. Opo, sabi, for we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed. Kumbaga'y nakakatulong talaga si Philemon sa kanyang kapwa mananampalataya, na kaya mga minamahal tayo po bilang mga mananampalataya, maging blessing tayo po sa isa't isa. Opo, yun po yung sabi ng Bible. Ang sabi po ng talata, for we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother. Sapagkat, dito sa Tagalog, sapagkat ang mga puso ng mga banal ay naginhawahan sa pamagitan mo, kapatid ko. Kaya sana po, maging blessing tayo sa isa't isa. Kung kita naman po natin, kung tayo po dahil sa mundo po, umay na ang mundo sa sa kanya-kanya. Umay na ang mundo sa, bahala ka, buntot mo, hila mo. Dahil tayo po mga mananampalataya ng Diyos, hindi po ganun. Kung kita po natin na meron po tayong kapatiran na wala na may di wala din, ay atin na pong tulungan. Kung meron po tayong pambigay, kahit papaano, ay yung ibahagi, yung Kaya atin pong tanungin yung ating sarili, ako nga bagay,
refreshment sa aking kapwa mananampalataya? Ako ba'y pagpapala sa aking kapwa mananampalataya? Dahil yan po yung pamilya po ni Pilimon. Dahil ang sabi po ni Apostol Pablo, sapagkat ako'y totoong nagalak at naaliw sa iyong pag-ibig, sapagkat ang mga puso ng mga banal ay nangaginhawahan sa pamamagitan mo, kapatid ko. Hindi yung kapwa mo mananampalataya ay mabigat pa ang loob sa iyo. Bakit? Dahil hindi nagiginhawahan. Kaya bilang mga mananampalataya, hindi ho tayo yung walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Wala po. O hindi tayo mabubuhay kung wala ang Diyos. Opo, yan yung pinakasukdulan. Kaya tayo po bilang mga mananampalataya, maging pagpapala po tayo sa isa't isa. Hindi po yung bahala ka dyan, buntot mo, hila mo. Actually po, kaya po ako yung nag-alaga ng kung ano-ano diyan, hindi para din naman sa akin. Nakikita ko yung bigat ng gawain at gusto kung ako'y loloobin na pagpalain ng Panginoon, yun po yung purpose noon. Yun po yung purpose noon. Makatulong ako sa gawain ng Panginoon. Hindi para sa akin lamang, kundi makatulong talaga ako sa gawain ng Panginoon. Opo, yun po yung dahilan. Dahil ako'y masakit pag hindi ako nakakapagbigay sa Panginoon. Masakit sa aking puso pag hindi ako nakakapagbigay sa Panginoon. Kaya dapat nating maunawaan, mga minamahal, na tayo bilang mga mananampalataya, tayo naligtas dahil ibinigay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay. At sana po, magkaroon po yun ng bunga sa atin. Hindi lang po tayo para sa ating sarili. Hindi lamang po tayo para given na po yun. Pag ikinagalaga, sadya ka naman pagpapalain, yayaman ka eh. Pero wag po ninyong kakalimutan yung ating bilang tayo po yung mga mananampalataya ng Diyos, wag po nating kakalimutan na meron po tayong bahagi at gawain na dapat gampanan sa Panginoon. Opo. Kaya sana po maging katulad po tayo ng pamilya ni Pilimon, a benefactor Christian household. Ang sabi pa po ng verse 21 and 22, kita'y sinulatan sa pagkakatiwala sa iyong pagtalima. Yan po yung si Apostol Pablo ang nagsasabi, kita'y sinulatan sa pagkakatiwala sa iyong pagtalima. Ibig sabihin, talagang si Pilimon ay masunurin sa mga lingkod ng Panginoon. Opo, yun po yung sabi ni Apostol Pablo, kita'y sinulatan sa pagkakatiwala sa iyong pagtalima. Palibhasa ay aking nababalitaan na gagawin mo ang higit kaysa aking sinasabi. Kaya sabi ko po, Panginoon, sana po malampasan ko pa yung aking ginagawa. Yun yung aking pangarap eh. Sana po kung hindi man ito, Panginoon, naway hanggang wag lamang matigil na dito. Naway lumampas pa dito ang aking ginagawa. Hindi yung nakapagbigay lamang tayo, nakagawa lang tayo ng kaunti, tama na. Ang sabi po diyan, kita'y sinulatan sa pagkakatiwala sa iyong pagtalima, palibhasa'y aking nalalaman, nagagawin mo ang higit kaysa aking inaasahan. Kaya tayo po mga mananampalataya, hindi na po tayo kailangan dapat, yung pagsamba tuwing linggo, yun na po dapat hindi na sinasabi sa atin eh. Dapat yun ay bilang Kristiyano, bilang mananampalataya ng Diyos, dapat buhay mo na ang sumimba sa Panginoon, maglingkod sa Panginoon. Yung magbigay, ang sabi ng Panginoon, utos ng Panginoon yan. Ay sabi nga ni Apostol Pablo, kita'y sinulatan. Ay si Pablo nagsabi niyan, palibhasa si Pilimon ay Kristiyano, ligtas, nakakilala sa Panginoon, dahil sa pagkakilala niya sa Panginoon, hindi dahil ni Apostol Pablo, kundi ng Panginoon na kanyang pinagdilingkuran. Yan po yun eh. Kaya po tayo bilang mga mananampalataya ng Diyos, tayo po'y tumibay. Sadya naman tayo matitisod. Ako yung natitisod din eh. Sa katisuran, ang dami ko nakita, di sana ako umalis na. Pero nakikita ko pa rin yung biyaya ng Panginoon eh, na ginawa ng Diyos sa aking buhay. Kaya sana po tayo po yung magpatuloy. Isang tabi na lang natin yung mga, sabi ng Bible, isang tabi na yung walang liwag, mga pasan na dumarating sa iyo at takbuhin mong may pagtitiis.
ang panawagan na itinawag sa iyo ng Panginoon, ay sabi ko nga ay mahihirapan din naman. Ay di na nahihirapan na naglilingkod sa Panginoon, may reward pa sa langit. Ay di pag tayo lumayo, ay wala tayong magiging reward. Ano? A benefactor Christian household. Ano? Kaya di po, kilala ko po yung mga Kristiyanong kumbaga ay refreshment sa akin. Sa akin, kilala ko po sila. At kayo po ay blessing po sa akin. Ano? Kayo po ay pagpapala sa akin. Kayo po ay, kumbaga po ay aking sinasaluduhan sa biyayang yan na sa inyo ginagawa ng Panginoon. Kilala ko po kayo. At yung inyong ginagawa yan para sa Panginoon is, your labor is not in vain in the Lord. Ano? Kaya tayo po magpatuloy. A benefactor Christian household. Ano? Kaya sabi dito, kita'y sinulatan sa pagkakatiwala sa iyong pagtalima, palibas ay aking nalalaman, nagagawin mo ang higit kaysa aking sinabi. Verse 22, datapwat bago ang lahat ay ipaghanda mo ako ng matutuluyan sapagkat inaasahan kong sa pamamagitan ng inyong mga panalangin ay ipagkakaloob ako sa inyo. Si Pablo kasi po yung nakakulong diyan at sabi nga, ang sabi po diyan ay nananalangin kayo, ay kung kayo nananalangin, ako'y naniniwala, na sabi po diyan, but with all prepare me also a lodging, for I trust that through your prayer I shall be given unto you. No? So gusto din makita ni Apostol Pablo si Pilimon no? Kaya nakakatuwa, no? Dahil nabalitaan ni Pablo ibinalita ni Epapras sa kanya sa Colossians chapter 1. Nababalitaan kung iyong mga gawa, ang iyong paglilingkod sa Panginoon, ang iyong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya yun sabi niya ni Apostol Pablo sa Philemon chapter 1 verse 22. Ano? Dahil sa iyong panalangin ay ibibigay, ay ipagkakaloob ako sa iyo ng Panginoon. Kaya sana po, mananampalataya, tayong mga mananampalataya ng Diyos, wag hulang tayong makinabang. Dapat tayo napapakinabangan din ng gawain. No? At yan po yung dapat na mailagay natin sa ating isipan. A benefactor Christian household. No? So, sabi po diyan. Kaya sana po, mga mananampalataya, tayo po bilang Kristiyano, una, a believer Christian household. Wag po tayong, alam na po natin yung katotohanan. Tayo po ay, kumbaga, ay bombard din na ng pangangaral dito. Dapat ang iyong magiging kapareho sa buhay ay mananampalataya ng Diyos. Dahil yan po, napakahirap po na pagtagpuin ang mananampalataya at hindi mananampalataya. Katulad ng, example na lang po, yung Inay Chari, kanina, sinabihan. Bagyong-bagyo, sisimba ka na naman. Yeah. Ini example na para sa atin. Pero salamat, ang Inay Chari tumitindig sa pananampalataya. Ang sabi po ng Inay Chari, may bubong naman ng simbahan. Di ka? Gusto nyo pa maging mangyari pa sa atin yung ganon. Kaysa kasarap ganun magkakasama na kayong magpamilyang naglilingkod sa Panginoon, wala nang kontrahan. Di ka? A believer Christian household, pandalwa, a benefactor Christian household. Ano? So, kaya ikaw bilang mananampalataya ng Diyos, mapakinabangan ka nawa ng Panginoon, ng gawain ng Panginoon. Hindi yung tayo lang ang gustong makinabang, para na din tayong isip natin yan ay pangmundo. No? Dahil ang mundo gusto lagi siya makinabang Yan ang isip ng mundo Yan. Di ka, pag galing abroad, talagang nung hindi nadating, walang napunta sa bahay. Nung dumating ang daming pinsan. Ganyan si na pastor dati, talagang ang dami daw pinsan nila nung ang tatay nag-a-abroad pa. Ang daming kilala nung naghirap na talaga namang ultimong humingi ng pambigas wala Kaya hindi na dapat tayo ganon. Tayo ay iba na, tayo ay mananampalataya na ng Diyos. Dapat tayo ay napapakinabangan sa Panginoon. At kung ano man ang gamit sa inyo ng Panginoon, diyan kayo magpagamit. Sa nagbibigay ng bigas, salamat po at kayo ginagamit ng Panginoon para sa ganung bagay. Na kayo ay, biruin niyo po yun. Ang mga manggagawa dito, hindi na po bumibili para, dahil meron na ho nagpo-provide ng
Pakain. Ano? Ayun po yun, malaking biyaya po para sa amin. Kagaanan na po yun para sa amin. Apo, yung nagbibigay ng kung ano-ano diyan. Baka, kaya, yun po'y malaking katulungan. Sabi nga ng talata, ikaw ay naginhawahan ang mga kapatid sa pananampalataya. Kaya wag niyo hong wawaling, yung pagbibigay ng Tatay Tasyo ng kabuti, ay wag niyo wawaling kabulan yun. Ay, biruin niyo, yung kabuti, once a year lang natubo. Ay, lagi may kabuti ng Tatay Tasyo. Ay, huwag niyong mawaling kabuluhan yun. At yun ay, sabi nga, nagiging hawahan ang mga mananampalataya. Oo, yun po ay biyaya. Ano? Kaya, a benefactor Christian household. Eh, alam ko din naman po mga Tatay Tasyo kung anong lagay ng mga yan. Pero salamat, nagsusumikap sa paglilingkod sa Panginoon. No? Kaya tayo po, wag ho kayong maghanap na, ay, dapat malaki may bigay ko. Hindi. Wag ho kayong mag-isip ng ganyan. Ay, malaki nga, hindi naman bukal sa puso. Wala ding kwenta. Kung kayo gagawa, bukal din sa puso. No, kahit yung maliit or kung ano man yan ay po ay approve sa Panginoon. At sa amin po bilang mga mananampalataya ay kami po yung natutuwa. No? Kahit sa maliit na bagay. No? So, a benefactor Christian household, wag ikaw ay yung isip mo makikinabang ka lang, kundi mapakinabangan ka rin. No? Kaya sana po, magkaroon tayo ng kaisipan na ganun. Kaya sabi ni Apostol Pablo, sabi po sa kanya, sapagkat ako'y totoong nagagalak at naaaliw. Biruin yun, ang sarap po na yun sa isang lingkod ng Panginoon. Hindi na yung ikaw ay sawayin pa dahil ang iyong ginagawa hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. Kundi, wala na eh. Ako'y nagagalak at naaaliw, sabi niya, sapagkat ako'y totoong nagagalak at naaaliw sa iyong pag-ibig, sapagkat ang mga puso ng mga banal ay nangaginawahan sa pamagitan mo, kapatid ko. Pero yun yan. Ano? Ikaw ang ginamit upang ang puso ng mga banal ay maginhawahan. Di kayo nakakagalak yun sa lingkod ng Panginoon. Ano? Sa halip ng namuti na ang buhok ng lingkod ng Panginoon, and yet ikaw ay pasaway pa rin, ay dapat magbago na po tayo. Ano? Dahil mahirap pagkaganyan. Ano? Dapat tayo po ay nagpapatuloy na lumalago sa Panginoon. Ano? A benefactor Christian household. Nakakatuwa yung ganyong pamilya. Ano? Na pagdating doon, ikaw ay istimang-istima. Dahil ikaw Kristiyano, mananampalataya. Hindi na yung iisipin na, ay, hindi naman natin yung kamag-anak, ba't magiging gaganon? Hindi, dahil ng Panginoon na nagbubuklod sa atin, brother, kaya ikaw, brother. Kaya ako natutuwa sa mga pamilyang ganon. Ano? Kaya kayo po, hindi ko na po kayo i-mention, kayo po yung pagpapala sa akin. No? Yung mga pamilya na pagdating ng mga kapwa mananampalataya ay provided. Ano? Kung ano man ang nakahain dyan o paiya, ay kayo po'y pagpapala sa mga lingkod ng Panginoon at sa mga member ng iglesyang ito. Ano? So, a benefactor Christian household. Hindi lang yung ikaw yung gustong makinabang, mapakinabangan ka rin. Number 3, a burden bearer Christian household. Ano? Dapat po nating maunawaan mga mananampalataya na hindi lamang po sa atin umiikot ang buhay. Abo. Hindi lamang po tayo ang, kumbaga ay dapat nating maunawaan na magdala ka din. Hindi ikaw yung laging dalahin. Opo. Kaya nga pag ako yung nakukwentuhan ng bigat, alam nyo, ang ramdam ko ako'y nauupos pag ako yung nakukwentuhan ng bigat ng problema ng isang tao. Dahil gusto kong makatulong and yet limitado. Pero gusto kong makatulong. Ano yun yung aking idea. A burden bearer Christian household. Ano sabi po diyan sa verse 10 to 16. Verse 10 to 16 po yan. Pasok na po tayo diyan. Sabi po, ipinamamanhi ko sa iyo ang aking anak na aking ipinanganak sa aking mga tanikala, si Onesimus na po yan. Ano?
Kung inyo pong titingnan yung tagpo na nangyari kay Philemon at kay Onesimus, ano po ang inyong mararamdaman kay Onesimus? Alipin nyo siya, tapos ninakawan pa kayo. Tapos ibabalik sa inyo ni Pablo. Parang, teka muna, yan yung nagnakaw sa akin, ibabalik pa yan. Hindi kayo mabigat? Mabigat sa pakiramdam? Walang paalam, ninakawan ka, umalis. Kaya sabi dito ni Pablo, ipinamamani ko sa iyo ang aking anak sa aking pinamamani ko sa iyo ang aking anak na aking ipinanganak sa aking mga tanikala, si Onesimo, na ng unang panahon ay hindi mo pinakinabangan, datapwat ngayon ay may pakikinabangin ka at ako naman. Na siya'y aking ipinababalik sa iyo sa kaniyang sariling katawan sa makatwid bagay ang aking sariling puso. Dahil nagkaroon na sila ng si Onesimus ay nagkaroon na ng pagkakilala sa Panginoon, naturuan siya ni Pablo na bago ang kanyang buhay, naligtas talaga at ipinababalik, sabi ni Pablo, sinusugo ko ngayon sa iyo si Onesimus na gaya ng aking sarili. Ano pang sabi diyan? Na siya'y aking ipinababalik sa iyo sa kanyang sariling katawan sa makatwid bagay ang aking sariling puso. Naibig ko sanang pigilin siya sa aking piling upang sa iyong pangalan ay paglingkuran ako sa mga tanikala ng Ebanghelyo. Verse 14, datapwat kung wala kang pasya ay wala akong magagawang anuman upang ang iyong kabutihang loob ay huwag maging tila sa pangangailangan kundi sa sariling kalooban. Verse 16, sapagkat marahil sa ganito, siya'y nahiwalay sa iyo sa sandaling panahon upang siya'y mapasa iyo magpakailanman na hindi na alipin, kundi higit sa alipin, isang kapatid na minamahal, lalong-lalo na sa akin, ngunit gaano ka pa kaya sa iyo na siya'y minamahal mong maging sa laman at gayon din naman sa Panginoon. Tingnan niyo po yung kabaitan ni Philemon. Nung hindi pa nakakakilala si Onesimo sa Panginoon, tingnan niyo ang sabi dito, verse 16, na hindi na alipin kundi higit sa alipin, isang kapatid na minamahal, lalong-lalo na sa akin, ngunit gaano pa kaya sa iyo na si minamahal mo maging sa laman at gayon din sa Panginoon. Nung si Onesimus ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, minamahal na nga siya ni Philemon. Ay lalo na nung nakakilala si Onesimus sa Panginoon. Lalo nang iniibig ni Philemon si Onesimus. Dahil sabi ng verse 16, na hindi alipin, kundi higit sa alipin. Isang kapatid na minamahal, lalong-lalo na sa akin, ngunit gaano pa kaya sa iyo na siya'y minamahal mong maging sa laman at gayon din sa Panginoon. Tingnan niyo po yan. Dapat ating maunawaan na tayo po ay dapat magdala din ng bigat ng isa't isa. Ano? Hindi yung sabi nga, ay bahala na kayo diyan, basta kami tuloy din Sala po yan hindi po yan ganyan dapat. Dapat hindi po ganun ang ating pong kaisipan na pagka merong, kumbaga ay kabigatan, dapat tayo nakakaramdam sa ating sarili. Hindi yung, ay, kaya naman yan ng simbahan, ay. Mahirap po yung ganyan. Kaya sana po maunawaan po natin, si Philemon po ay believers Christian household, napapakinabangan po siya, hindi lamang po siya napapakinabangan, siya po ay nagdadala din ng kabigatan ng bawat isa. Opo. Dahil sabi po ng verse 7, tingnan niyo po, ako'y totoong nagalak at naaliw sa iyong pag-ibig sapagkat ang puso ng mga banal ay nangaginawahan sa pamamagitan mo, kapatid ko. Anong ibig sabihin po na yan? Talagang pagdating ho kay Philemon, sila po ay pagpapala sa mga kapwa niyamanan ng palataya. Kung meron mang problema, talagang ito po yung idea sa Acts chapter 2, na yung pag-aari ng bawat isa ay ipinababahagi ayon sa pangangailangan ng bawat isa.
Kaya napapakinabangan talaga si Pilimon ng kapwa mananampalataya. Kaya sabi ng verse 7, sapagkat ako'y totoong nagalak at naaliw sa iyong pag-ibig, sapagkat ang puso ng mga banal ay nangaginhawahan sa pamamagitan mo, kapatid ko. Ano? Kaya tayo po ay patuloy na maging biyaya at pagpapala nawa sa isa't isa. Yun po yung nawa ay yung ating ipanalangin. Hindi po madali, pero may biyaya po ang Panginoon. Ano? Maging biyaya at pagpapala nawa tayo sa bawat isa po sa atin. Ano? Hindi yung ikaw lagi ang pagpapalain. Hindi yung ikaw lagi ang gusto mong ikaw ang makinabang. Ikaw ay maging pagpapala at ikaw ay magdala lamang, magdala ka din ng kabigatan kung ano man ang nararamdaman ng kapwa mo mananampalataya. Hindi yung laging ikaw na lang ang pabigat. No? Hindi yung ikaw na lang ang pabigat. Sa usapang pamilya po, napakahirap po nung anak na pabigat. Oh. Sa biyaya naman po ng Panginoon, palibhasa po kami ay broken family. Lumaki po ako na independent. Kaya po garto po ang aking personality. Ang aking pong personality, napakalakas po talaga ng personality ko. Strong personality. Na ako po ay lumaki na hindi ho palaasa sa magulang ko. Hindi po ako palaasa sa akin pong mga magulang, hingi dito, hingi doon, hingi ng ganito. Hindi po ako palaasa na ganun. Ako po ay nagsusumikap, na ako'y unbeliever pa, nagsusumikap po ako talaga sa biyaya ng Panginoon sa aking sarili nung ako hindi pa humana ng palataya. Kaya salamat po sa biyayang yun na kumbaga po hindi ako naging pabigat sa aking pamilya. Kundi bangkos naging pagpapala pa. Maging sa atin hong mga mananampalataya, nawa tayo ay maging katulungan ng iglesia, hindi tayo yung kabigatan ng iglesia. No? Kaya si Pilimon, he is a burden bearer dahil ang mga mananampalataya ay naginhawahan sa pamagitan niya. Opo. Kaya sana po kayo po ay mga burden bearer din, Christian household. Ano? Kayo po ay katulungan sa atin pong iglesia. Ano? Pastor bearer. Burden bearer po yan. Pastor bearer, meron din ho. O kaya, nawa ay maging ganun po tayo. No? At number 4, Number 4, wala akong makitambi, a blessing Christian household. Alam niyo po, sabi ko nga, ako'y blessed na blessed sa mga pamilya na ginagamit ng Panginoon. Oh, ako po'y blessed na blessed sa mananampalataya na ginagamit ng Panginoon. Kaya sabi po ng verse 1, atin pong basahin. Si Pablo na bilanggo ni Kristo Jesus, at si Timoteo na ating kapatid, kay Pilimon na aming minamahal at kamanggagawa, at kay Apia na ating kapatid na babae, at kay Arkipo na kapakawal namin at sa iglesia sa inyong bahay. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Nagpapasalamat akong lagi sa aking Diyos na ikaw ay binabanggit ko sa aking panalangin. Isa na po yung, kaya ikaw ay pagpapala sa Kanya. Tingnan niyo po, sabi ni Apostol Pablo, nagpapasalamat akong lagi sa Diyos na ikaw ay binabanggit ko sa aking panalangin. Alam niyo po, ang sarap ipanalangin ng lingkod ng Panginoon. At kaya ganyan ang panalangin ni Apostol Pablo kay Pilimon dahil siya'y pagpapala kay Pablo. Opo, yun ang hindi na pagpapala, ipinapanalangin pa. Pero yun nakasulat, nagpapasalamat akong lagi sa aking Diyos na ikaw, personal, Pilimon, ay binabanggit ko sa aking mga panalangin. Bakit? Ang sabi ng verse 5, sa pagkabalita ko ng iyong pag-ibig at ng pananampalataya mo sa Panginoong Hesus at sa lahat ng mga banal. Sabi po, sa pagkabalita ko ng iyong pag-ibig at ng pananampalataya mo sa Panginoong Hesus at sa lahat ng mga banal. Tingnan niyo po yan. Talagang blessing ang pamilya ni Pilimon kay Pablo nung nabalitaan niya yung pagkilos ng Panginoon sa kanyang buhay. Nung ikwinento ni
ni Epapras kay Pablo, nang sabi po ng verse 4 ng chapter 1 ng Kolosa, nang nabalitaan namin ang iyong pananampalataya kay Kristo, Jesus, at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal, dahil sa pag-asa na natataan para sa inyo sa langit, na nang una ay inyong narinig sa salita ng katotohanan ng Ebanghelyo na ito'y dumating sa inyo, gayon din naman kung paanong sa buong sanglibutan na namumunga at lumalaganap gaya rin naman na sa inyo mula ng araw na inyong narinig at maalaman ang biyaya ng Diyos sa katotohanan ayon sa inyong natutunan kay Epapras na aming minamahal na kasamang lingkod na isang tapat na ministro ni Kristo sa ganang atin. Yan po yung nabalitaan ni Pablo. Kaya sabi ni Pablo sa verse 4, nagpapasalamat akong lagi sa aking Diyos na ikaw, Pilimon, ay binabanggit ko sa aking mga panalangin. Dahil blessing si Pilimon eh. Dahil sabi ng verse 5, sa pagkabalita ko ng iyong pag-ibig at ng iyong pananampalataya mo sa Panginoong Hesus at sa lahat ng mga banal, upang ang pakikipagkaisa ng inyong pananampalataya ay maging mabisa sa pagkaalam ng bawat mabuting bagay na nasa iyo kay Kristo. Sapagkat ako'y totoong nagalak at naaliw sa iyong pag-ibig, sapagkat ang iyong puso, ang mga puso ng mga banal ay nangaginhawahan sa pamagitan mo, kapatid ko. Kaya blessing po talaga yung mananampalatayang ganyan, yung nagagamit talaga ng Panginoon. No? Kaya tayo po ay maging pagpapala sa isa't isa, mga minamahal. Ano? So, yun po yung sabi ng talata, a blessing Christian household. Ano? Kaya maunawaan po natin na ang pamilya ni Pilimon, mananampalataya, lahat ng miyembro, asawa si Apia at si Archippus ang anak, sila po yung mananampalataya. At ang sabi po diyan, at sa iglesia sa inyong bahay. Ibig sabihin, talagang si Pilimon ay may pinapangunahan ng mga mananampalataya at yung pinapangunahan niya, ang naging resulta yung verse 7. Nang sabi, sapagkat ako'y totoong nangagalak at naaliw sa iyong pag-ibig, sapagkat ang mga puso ng mga banal ay nangaginhawahan sa pamamagitan mo, kapatid ko. No? Kaya napakasarap po nung gamitin kayo ng Panginoon sa ganyang bagay. Kayo po ay pagpapala sa bawat Kristiyano. Ano? So yan po yung pamilya ni Pilimon. Ano? A believer Christian household, a benefactor Christian household, a burden bearer Christian household, a blessing Christian household. Yan po yung pamilya ni Solomon. Ni Pilimon. Ay siya. No? Nalayo. Yan na yung pamilya ni Pilimon. No? Nadami. Ano? Yan ang pamilya ni Pilimon. Ano? Na biyaya, sila ho'y pagpapala sa mga mananampalataya. And the last, number 5, a bringer of joy Christian household. Tingnan, sabi diyan ni Apostol Pablo, for we have great joy and consolation in thy love. Ang sabi diyan, sapagkat ako'y totoong nagalak at naaliw. No? Tayo po ba ay pagpapala? Tayo po ba ay nagdadala ng kagalakan sa lingkod ng Panginoon? Tingnan yung pamilya ni Pilimon, for I have great joy and consolation in thy love. O kayo pa nagdadala ng kabigatan para sa lingkod ng Panginoon? Iyo ba? Dapat maunawaan po natin na bilang mga mananampalataya, tayo po ay Kristiyano. Dapat tayo po ang nagdadala ng kagalakan sa isa't isa. For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother. Kaya masaya si Pilimon. At masaya din si Apostol Pablo. Kaya maunawaan po natin, mga minamahal, bilang Kristiyanong pamilya,
bilang nakakilala sa Panginoon, bilang naligtas, dapat maunawaan po natin na meron tayong mga, kumbaga ay katotohanan na dapat, una, hindi ka matatawag na Christian family kapag hindi ka, ang naging kabiyak mo sa buhay, hindi mananampalataya. Dahil si Philemon po, ang kanyang pamilya ay believer Christian household. Ano? At bilang mga mananampalataya, dapat maasahan sa atin yung pagiging matulungin sa isa't isa. Yung benefactor Christian household. Hindi ka lamang yung makikinabang, kundi ikaw ay dapat mapakinabangan din, lalo na po ng iglesia. Dahil nakakasura naman sa isang bahagi ng katawan, pag mayroong member ng isang katawan na hindi mapakinabangan, halimbawa kamay, hindi mapakinabangan, ay mahirap yan. Ano? Tiyan, hindi mapakinabangan, ay mahirap yan. Ano? So, napakahirap pagka mayroong isang bahagi ng katawan na nagmalfunction na, hindi mapakinabangan. Kaya dapat ikaw bilang mananampalataya ng Diyos, hindi lang ikaw dapat nakikinabang, kundi ikaw ay napapakinabangan, katulad ni Philemon. A burden bearer Christian. Ano? Hindi lang dapat ikaw yung nagbubuhat. Ano? Hindi lang ikaw yung laging binubuhat. Ano? So, tumulong ka din. A blessing Christian household. Kaya biyaya po na ang buhay ni Philemon ay pagpapala, blessing talaga sa atin. Naginhawahan, sabi nga number 7, For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother. Siya po ipagpapala sa mga mananampalataya. At in the last, and a joy giver, bringer of joy Christian household. Ano? Bringer of joy Christian household. Kaya si Apostol Pablo, ang sabi niya ni Apostol Pablo sa verse 4, nagpapasalamat akong lagi sa aking Diyos na ikaw ay binabanggit ko sa aking panalangin. Sapagkat nababalitaan ko, sa pagkabalita ko ng iyong pag-ibig at ng pananampalataya mo sa Panginoong Hesus at sa lahat ng mga banal. Verse 7, sapagkat ako'y totoong nagalak at naaliw. Kasarap ganun. Pag naririnig yung pangalan mo, ay, nakakatuwa naman yung taong yun. Ay, nakakatuwa naman yung taong yan. Ano? Siya'y pagpapala. Pag naririnig yung pangalan mo, hindi yung, ikaw. Hindi yung hundangan ng ngalangi, wag nang pag-usapan. Pero pag ikaw napapag-usapan, nagdadala ng kagalakan. No? Sabi, sapagkat ako'y totoong nagalak at naaliw sa iyong pag-ibig, sapagkat ang puso ng mga banal ay nangaginhawahan sa pamamagitan mo, kapatid ko. Kaya maunawaan po nawa natin, maging katulad tayo ng pamilya ni Solomon na kapartner talaga ni Apostol Pablo sa gawain sa Colossae. Ano? Kapartner ni Apostol Pablo sa gawain. Ano? Hindi yung kagibaan sa gawain. Kapartner ni Apostol Pablo sa gawain doon sa Colossae. Ano? Kaya sana po, maunawaan po natin ang pamilya ni Philemon, isa sa example na nasa Biblia. Ano? Isang pamilyang example na naglilingkod sa Panginoon. So tayo po yung manalangin. Mapagpalang